everyone! Welcome to our YouTube channel, Research Ready and Student Matters Hub by Doclin. Ang lesson video natin ngayon has something to do with the instrument of your research paper. Particularly, yung survey instrument na ginagamit ninyo sa inyong research paper or maybe a standardized instrument as the case may be. Halimbawa, ma'am, nakakita ko ng isang research instrument na pwede kong gamitin na mag-fit sa aking research questions, pati sa variables ng study ko. Kasi nagbasa ako ng mga literature at yung material na nakita ko, ma'am, ay pwede kong gamitin. No? Ang tanong, pwede ba talaga siyang gamitin? Gagamitin ba natin siya as is or wala tayong babaguhin? Or gagamitin natin siya pero meron tayong babaguhin? So, sa research, ito yung tinatawag na adapt at saka yung adapt. So, ano ba yung gagamitin namin dyan, ma'am? So, kunyari, nakita namin yung research paper. Kailan namin gagamitin yung adapt at saka yung adapt? Kapag may mga bagay na kailangan tayong i-consider kung kailan natin siya pwedeng gamitin. Kasi yung adapt na ADOPT, kapag yan ang pinag-uusapan natin, ibig sabihin, ang isang researcher, wala kang binago dun sa research instrument na nakita mo. At gagamitin mo siya sa iyong research, but syempre, meron tayong mga prosesong kailangan sundin at meron tayong mga requirements or criteria na pwede nating masabing wala na kaming babaguhin, ma'am, kasi nagpi-fit siya dun sa aming study. Kasi maaaring yung pinaggamitan ng research instrument na yon, kahit nagpi-fit siya sa iyong study, ay hindi ka pareho ng characteristics ng respondents na meron ka. Ganon din, yung language, hindi siya nagpi-fit dun sa iyong study, so ibig sabihin, meron kang babaguhin. Yung adapt na ADAPT, ibig sabihin yung researcher, meron siyang binago, meron siyang minodify, meron siyang nire-arrange dun sa instrument na kanyang gagamitin or i-adapt. Pero meron pa rin tayong mga procedures na gagawin. Ngayon, kung nakakita ka ng instrument na pwede mong i-adapt or i-adapt, maganda. Kasi hindi ka na mahihirapan gumawa ng sarili mong instrument. Pero ulitin ko, hindi siya ganun kadali. Kasi meron tayong mga proseso na kailangan sundin. At ito'y pwedeng maging question din sa inyo during the defense sa ginawa mo sa iyong research instrument. Kapag ako ay nagre-review ng mga journals or journal articles ng mga researchers na, isa rin ito sa mga nagiging nakikita kong problema ng mga researchers, mga faculty researchers na ito at scholars, yung paggamit ng terms na adapt at saka adapt. Minsan nagkakaroon tayo ng misconception na yung ADAPT ay hindi na natin kailangan i-validate dahil nakuha naman natin siya sa ibang instrument. Pero kung meron tayong binago, kailangan natin ng mga ganitong proseso. At yan yung pag-aaralan natin dito sa ating lesson video. Kaya huwag kang magpahuli. Panoorin mo siya hanggang sa dulo para malaman mo kung ano yung pagkakaiba ng dalawa. Ulitin ko, ginagamit natin itong dalawang ito pag nakakita tayo ng research instrument na pwede natin gamitin sa ating study. May it be meron tayong babaguhin or wala tayong babaguhin. Pero kung ikaw ang gumawa ng sarili mong instrument, hindi mo kailangan ang dalawang ito. So let us discuss further the two words when you are going to select the instrument that you are going to use for your study, whether you are going to use adaptation or adaption. Define muna natin what do we mean by adaptation. When we said adaptation, it's modifying, take note of the term, modifying an existing instrument to better fit the specific needs, population, or cultural context of a new study. Pwedeng ang mangyari, translating the instrument into another language, adjusting wording for clarity, or altering response scales. Ang ibig sabihin ng adaptation ay nakakita ka ng research instrument, kaya lang medyo hindi siya nagpi-fit dun sa pangangailangan mo sa iyong study. So, kunyari, nakita mo yung research instrument, nakaparehong-kapareho ng features at characteristics ng research study mo, pero ang kailangan mo ay yung Filipino version. So, ibig sabihin, meron kang babaguhin. So, this is what you call adapt with ADAPT or adaptation of your instrument. O kaya naman, yung ginamit nga yung research na yon pero sa ibang population or sa ibang characteristics ng respondents or tao na gagamit.
So, kunyari, ginamit siya sa ibang culture, sa ibang age level, so ibang characteristics ng respondents, kailangan mo pa rin siyang baguhin. Minsan naman, binabago natin yung mga wordings for clarity na maaring ginagawa natin siya para mas maintindihan siya ng ating respondents. Pwede rin na binago mo yung response skills. Yung original, meron siyang 5-point Likert scale. Ikaw naman, ang gusto mong gamitin ay 3-point Likert scale. So that is adaptation of research instrument. That is ADAPT. Ano naman yung isa na adaption? Okay? Adaption or adopt. ADOPT. It is using an existing instrument in its original form without making significant modifications. Wala kang babaguhin. Researchers adopts instrument when the original version is suitable for their study goals in text. Ibig sabihin, lahat ng aspeto nung research instrument na nakita mo ay nagsusut sa study mo. Pati kung saan siya ginamit, ano yung culture, ano yung characteristics ng respondents, pati yung language, yung words, nag-fit dun sa iyong research study. Yun yung adoption or ADOPT sa research instrument. So how do we know whether we are going to have adaptation or adoption? In both ways, una nating dapat gawin, magkaroon tayo ng literature review. Maghanap tayo ng mga published materials and we have to identify existing instruments relevant dun sa research topic or objectives natin. So kadalasan, merong mga research paper na naglalagay sila at nag-a-attach sila ng research instrument dun sa kanilang papel. I-assess natin yung instrument na nilagay nila. Minsan dun sa presentation nila ng data, makikita mo kung paano nila ginamit yung kanilang research instrument. Kasi yung mga variables at benchmark statements nakalagay din doon. At dinidiscuss naman ito sa methodology of the study, kung anong type ng instrument yung ginamit nila. Second, evaluate natin itong nakita natin as to validity, reliability, and appropriateness for the study context. So sabi mo, ma'am, ang gagamitin ko yung adoption. Kasi suit na suit talaga siya dun sa aking research paper. Pero basahin mo rin yung methodology, particularly yung sa research instrument. Na-validate ba ng maayos at nakuha ba yung reliability ng ginamit na test or standardized test ng researcher? At kung appropriate siya dun sa study context mo. Kasi kung na-validate na siya at nagamit na naman siya, nagkaroon siya ng reliability scores, kung gagamitin mo siya as adoption, no need to validate. Pero kung babaguhin mo, syempre, you have to go on with the process. Third, modification or adoption. So this is the time magde-decide ka na, mag-a-adaptation ba ako or mag-a-adoption ako? Depende kasi ito sa pangangailangan ng iyong research study. As I have mentioned, kung meron kang kailangan baguhin, kahit yung wordings, that's adaptation. Kung adoption naman, no need to change anything kasi nag-fit siya dun sa research study mo. Ma'am, halimbawa yung mga terminologies tapos inayos namin in sequence yung aming research instrument base dun sa inadapt namin. Still, that's adaptation. That's not adoption. Another, permissions and ethical considerations. Whether gagamit ka ng adoption or adaptation, you need to have necessary permissions from the researcher. Pwede kang mag-email dun sa author ng research, sasagot naman yan. Commonly sa experience ko, pagka nag-email ako dun sa author, nagre-reply naman sila kagad. So you have to send a letter formally asking their permission na gagamitin mo ang kanilang survey instrument. Then, pilot testing. So, yung pilot testing, ginagawa natin to pag kayo ay nag-adaptation. Kasi you have to validate the instrument para ma-ensure mo that it measures the intended constructs effectively in the new context. Kasi nga, meron kang binago. Pero kung adoption ang gagawin mo, no need. But if it is adaptation, meaning you have changes in the instrument that you have used in your study from other authors, then it's adaptation and you need to validate the instrument. Okay, ma'am, nakapag-decide na ako. I am going to go with adaptation. So, ano yung mga key consideration and steps na kailangan kong gawin? Meaning, meron akong gustong baguhin dun sa research. First, define your objectives. You clearly outline why you are adapting the questionnaire.
Understand what specific information or data you aim to collect and papaano mo siya gagamitin sa iyong research study. Second, mag-review ka ng mga existing questionnaire. If you have an existing questionnaire, tignan mo siya maigi at identify mo lang yung mga questions na relevant. Kailangan ng modification or yung kailangan tanggalin, kailangan baguhin, kailangan paiksiin or kailangan pahabain yung statement. So you try to review the questionnaire that you're going to adopt. Then, consider your audience. Understand who will be responding to the questionnaire. Imamatch mo siya dun sa knowledge, sa level, sa language proficiency, tsaka yung cultural background ng target respondents mo. Kaya nga na-mention ko kanina, halimbawa, ginamit siya sa high school, tapos gagamitin mo siya sa college, so magkaiba yung knowledge level. Kailangan mo talaga siyang baguhin. Number 4, you modify the questions. So, adjust mo yung questions mo para ma-fit do sa context ng study mo. Pwedeng mag-paraphrase ka, rephrasing, simplifying complex questions, or mag-a-add ka ng bago na kinuha mo rin sa iba. So, kung meron kang mga nakitang survey questionnaire from different sources, you have to acknowledge all of those sources. Number 5, maintain questionnaire structure. Habang ina-adapt mo itong mga nasa questionnaire or survey instrument na nakita mo, dapat ma-maintain mo pa rin yung logical flow or structure within the questionnaire. Hindi ka pa rin nawawala or naliligaw sa paggamit ng mga variables na meron ka sa iyong research questions. Siguraduhin mo na organize siya para makita rin ng respondents mo kung ano yung topic, ano yung objective, at paano nila sasagutin yung iyong survey instrument. Another, translate if necessary. Kapag ang respondents mo speak different languages, ita-translate mo yung questionnaire mo pero siguraduhin mo that it's appropriate or correct. Na name-maintain niya yung intended meaning ng questions. So, commonly, halimbawa, pinapatranslate mo siya sa Filipino, so siguraduhin mo na yung expert sa Filipino language ang magta-translate niyan. Seek feedback. You have to gather feedback from your colleagues, from the subject matter experts to refine your questionnaire. You pay attention to any suggestions for improvement. And then lastly, kailangan mo ng pilot testing. Bago mo ma-deploy fully yung iyong survey instrument, magkanda ka ng pilot test with a small sample of respondents kasi ma-identify mo dito yung issues, question for clarity, relevance, or flow. And there is a proper statistical treatment which you can use para malaman mo kung reliable ba ang iyong ginawa or in-adapt or yung adaptation ng questionnaire na ginamit mo. So that's only the time that you can use the survey instrument. So yan natatapos ang ating lesson video tungkol sa pag-adopt at pag-adapt ng inyong survey instruments. So sana ngayon makakapag-decide na kayo kung ano yung pwede nyong gawin. So yung mga tanong sa isip nyo na, ma'am, kinopya ko naman siya, binago ko lang yung arrangement, tapos meron lang ako mga ibang binagong terminology, so kailangan pa siyang i-validate at malaman yung reliability. So nasagot nyo na yung inyong tanong. At kung wala kayong babaguhin dun sa research instrument ninyo na i-adopt, ano yung mga pwede nyong isaalang-alang or gawin. Yan yung mga ilagay nyo dun sa loob ng inyong research paper para pag nabasa ng panel members nyo, madali lang naintindihan, oh, ito pala yung ginamit ng researcher. Kasi kapag hindi na-validate or maayos yung research instrument na ginamit ninyo, maapektuhan yung ibang parts ng inyong research paper. Specifically, yung findings ng research ninyo at syempre, yung conclusions at recommendations ng inyong study. Kaya dapat maayos lahat ang pagkakagawa ng ating research paper para hindi siya maging problema later on. Welcome once again sa mga bago nating viewers sa ating YouTube community, dito sa ating YouTube channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe. I-hit nyo na yung button na yan para makapag-subscribe kayo at updated kayo sa mga lesson videos. Ngayon, dito na sa mga dati ko ng mga viewers sa ating YouTube channel, please like, share dito sa ating lesson videos at ganoon din sa mga past lesson videos natin para maraming makabasa or makapanood ng ating YouTube lesson videos. Always remember, we unlock insights to empower your minds. Thanks for watching everyone and see you on our next lesson video. God bless!